kung anong araw kayo mag-uusap para may nakaset na lahat, di ba? Kunyari, day off niya. Kaso hindi tayo magkasabay ng day off. Yun, good morning mga kakordapyo. Today is I think it's January 29, 2021. So sana nasa mabuti kayong kalagayan, and ang lahat ay nasa stay safe lang sa lahat, and good health. And my vlog for today mga kakordapyo is all about LDR relationship. So pag-uusapan natin ngayon kung ano yung mga advantage at disadvantage ng LDR relationship. So I know marami nang gumawa ng ganitong video. So marami na samot-sari na yung nakikita kong gumawa ng video. Pero sa thoughts ko lang, ito yung gagawin kong upload ko ngayon is yung thoughts ko sa LDR relationship or long distance long distance relationship. So simulan na natin. So unang-una is magsimula muna tayo sa advantage ng LDR relationship. So nag-research talaga ako nito guys, para may source naman yung mga pinagsasabi ko dito, di ba? So unang-una is you get to know each other very well. So tama nga yun guys. Di ba? Kung LDR kayo, especially kung hindi pa kayo masyadong nakikita, so makikilala nyo ang isa't isa kung LDR kayo. Kasi minsan yung ibang kunyari magkarelasyon, hindi pa sila masyadong nagkakakilala at nagkasama na sila sa isang bubong, or let us say nagkabanding na sila, doon na nila makita yung tunay na ugali ng isang tao, which means medyo yun, di ba, masama, hindi nakakatulong sa isang relasyon. Itong LDR is mas lalo mo nakikilala yung tao. Every day mas may nadidiscover kang ugali sa kanya. Like for example, ay ganito, marunong pala siyang maganyan, marunong pala siyang ganyan, ay ayaw niya pala ng ganito, ayaw niya pala ng ganyan. So from that, pwede kang mag-adjust dahil sa ugali mo. At siya rin mismo is mag-a-adjust sa ugali, siya ay mag-a-adjust sa ugali mo, at ikaw naman ay mag-a-adjust sa ugali niya. Yun yung parang stepping stone ng relasyon niyo, lalo na pag hindi pa kayo nagkikita. That is a part of getting to know each other, di ba, yung sabi nila. So the second one is you are less likely to confuse lust with love. So ulitin ko guys, you are less likely to confuse lust with love. So siguro guys, parang kung long distance relationship kayo is may iwasan yung parang, sorry guys sa term, sorry sa word, libog. Yes, may iwasan daw yung libog na term, libog, kung kayo ay long distance relationship. Kasi di ba? Paano nga naman kayo magaganon? Kasi long distance kayo. Pero mostly sa panahon ngayon kasi medyo adventurous tayo, and kahit anong layo man natin sa isa't isa, kahit anong layo man natin sa ating mga karelasyon, is magagawa natin ng paraan kapag tumama yun sa atin. Well, kung sinasabi dito is medyo mababawasan daw yung pagiging ganon, is ibang tao is mas nakakadagdag. Mas parang sabihin na lang nating parang part na sa relasyon nila yung may ganon. Parang nakakadagdag ng pagpapatibay ng relasyon nila kung may ganong eksena. Lalo na sa mga OFW na malayo sa mga karelasyon nila. So, depende yun, iba-iba naman. Yung iba gusto ng ganyan, tapos yung iba naman is ayaw ng ganyan kasi gusto nila yung in personal silang
gumawa ng ganyan nga, yung ano na yan, yung kamunduhan na yan. So alam na natin yan guys, so wag na natin masyadong i-tackle kasi medyo sensitive yung usapan na yan, medyo personal. So proceed na tayo sa number 3. So number 3 is you get to road test your trust. Yun, ito guys, tama to. Dito masusukat yung trust nyo sa isa't isa. Kung kayo ay LDR or long distance relationship, dito masusubok yung trust nyo, kung paano mo tinatrust siya kahit wala ka sa pudir niya, or paano kanya tinatrust kahit wala siya sa pudir mo. Like for example, magsasabi yung girlfriend mo or boyfriend mo na, oh, mahal, or babe, or honey, ako'y lalabas, kasama ko si ganito, kasama ko si ganyan. So kung sasabihin mong, so yan pa lang, susubok na yung yung trust mo sa kanya. So kung magtatanong ka ng, like for example, sinong kasama mo? Oh, isa na yan sa possible na may trust issue ka. Sinong kasama mo? Ilan yung babae? Ilan yung lalaki? So for me, like, kung may may tiwala ka sa isang tao, siguro, pwede mo naman sigurong hindi na tanungin yung ganyan kasi, di ba, may freedom pa rin naman tayo. Kahit magkarelasyon tayo, LDR, pero may freedom pa rin tayong kung sino yung magiging kasama natin. So, kailangan ba talagang dapat ipaliwanag all the time kung sino yung magiging kasama natin? So, nasa sayo naman yun kung faithful ka sa partner mo or faithful ka sa boyfriend, girlfriend mo, mabuti. Kung gagawin mo rin yung sinasabi nilang may number 2, may number 1, so depende pa rin sa'yo yun kung paano mo i-handle yung ganong sitwasyon. Nasa konsensya mo na yun, sabi nga nila, konsensya mo na kung paano mo, lalo na kung yung boyfriend mo or girlfriend mo is hindi naman yung ginagawa yung ganong gawain. May mga instances naman guys, mga kakordap yun na like yung sinasabi nilang ginagawa, I'm not sure kung naging ba siya doon, naging loyal ba siya sa akin doon. Siguro may iba siyang kinababaliwan doon, ganito, ganyan. So sa isip din niya, naku, siya din, hindi ko alam. So ganun, sa part pa lang na yun, wala, nasira na yung trust niya sa isa't isa. Yun nga, kasi yung LDR kayo, diyan mo susubukan yung pagiging long distance relationship. What I mean to say is, yung trust niyo sa isa't isa. Paano nyo i-build up yung trust nyo sa isa't isa, kung gaano ka ano bang tawag dito? Gaano ka tight yung trust nyo sa isa't isa. So mahirap yan, lalo na sa LDR. So karga konsensya mo lang talaga yung panlaban mo dyan, di ba? So syempre, na lang natin, samahan natin ng dasal and prayers, di ba? So number 4 is you learn to communicate and resolve conflict well. Sa inyo guys, like for example, may LDR kayo, di ba? So that day may pinag-aawayan kayo. So maano nyo daw, ma-resolve nyo agad yung issue nyo that day. Like for example, ganito, may issue siya sa ganito kasi ganyan, may issue siya. So that day ma-resolve nyo yung kung ano mang issue na yan sa pagitan yung dalawa. Pero may iba rin naman guys na hindi ako masyadong dito, kasi may iba na kunyari galit, mainit yung ulo ng isa. So yung isa is magpapakalamig, hindi papatulan yung init ng ulo ng isa, para kasi mahirap guys pag mainit yung ulo mo and then mainit din yung ulo niya and LDR pa kayo, nakadagdag pa, tapos magtatalo pa kayo. So wala na. Doon nga sa pa lang, long distance relationship is binabalansin nyo pa kung magtatagal kayo or hindi, di ba? How much more kung mag-aaway kayo
di ba? Mainit yung ulo niya, mainit din yung ulo mo. So pag nag-clash kayong dalawa, sabog, wala na. So ano talaga, dapat isa sa inyo is magpababa ng pride, and habang yung isa ang mainit, ikaw naman yung medyo magpalamig. Like for example, sa tingin mo is hindi ka talaga kayang ma-resolve that day dahil sa conflict na yan, so pwede mo naman sigurong ipagpabukas. So pero yung iba is ayaw na lang ipagpabukas yung issue para hindi na lumaki, diba? Diba sabi nila is mahirap matulog pag may iniisip na problema, may conflict. Pero in other way, yung iba naman is ang ginagawa is magpalamig muna, then pag okay na lahat, doon nyo pag-usapan yung conflict para ma-resolve nyo, diba? Ewan ko lang sa iba dyan kung ano yung style nila, but for me nirelate sa sarili. But for me kasi inaano ko yung pinagpaliban ko muna, and then bukas namin pag-usapan kung ano yung conflict, kung ano yung issue, para ma-explain niya kung ganito, ma-explain ko din kung side ko, na malinaw yung nasa ano namin, yung isipan namin is malinis. What I mean to say is klaro at maiintindihan naming dalawa kung ano ang punot dulo ng conflict namin. Yun. So the fifth one is you really appreciate the time that you do spend together. Tama yun, guys. Kasi diba, LDR nga kayo. So every minute, every seconds is gold. Time is gold sa inyong dalawa pag kayo ay long distance relationship. Like for example, mag-usap lang kayo ng 1 minute. 1 minute is like 1 year. Lalo na pag kayo ay nagmamahalan talagang dalawa, yung pagmamahal nyo ay overflowing. Tapos nakadagdag pa LDR kayo. So time is gold sa inyong dalawa. Lahat ng oras, lahat ng minuto, lahat ng segundo, lahat ng minuto is precious. Ano bang Tagalog ng precious? Like basta precious yun, guys. Talagang precious sa inyong dalawa yung bawat minuto na pag-usap nyo. And bago umalis, like bago matulog, pagkagising, ganyan. Yan is mga way lang yan para ma-feel nyo sa isa't isa na mahal nyo ang isa't isa, at parang hindi na rin kayo magkalayo in that way. Well, hindi naman kayo magkasama, pero in that way, ma-feel nyo sa bawat yung sa isa't isa kung ano yung presence nyo. Parang ando na rin kayo in actual, diba, na ipapakita nyo sa tao. So yun nga, time is gold sa inyong dalawa, and most importantly is bawat oras ay pumapatak. So 1 minute is equivalent to 5 hours. Ganun, guys, ganun kaya importante yung minuto sa mga LDR relationship. Number 6 is you make more memorable moments. Memorable moments. I think pag LDR kayo is memorable moments like okay. Like for example, sa pag-uusap nyo, 'di ba, lahat ng kada chat nyo, kada usap nyo, lahat yan ay memorable. Lahat ng pinag-uusapan nyo, kasi the more na LDR kayo is marami kayong mapag-uusapan under the sun. So marami kayong pag-uusapan, marami kayong mga plano na napag-uusapan. And yung mga ways nyo, yung mga paraan nyo kung paano nyo pagbubutihin yung relasyon nyo sa isa't isa, kung plano nyo in the future, kung ano yung mga maano nyo, tawag dito, ano yung gagawin nyo in the future, ano yung, like for example, magpapagawa kayo ng bahay. Basta yung moment na yun is precious na sa inyong dalawa. So nakatulong yun. Sabi nga nila, parang nakaka-inspire yun sa inyong dalawa. Nakaka-inspire sa inyo para pagbutihin nyo pa yung relasyon nyo na sana magtagal. And part yun ng relasyon ng LDR. Like for example,
sasabihin ng isa na ganito, gusto kong magkabahay, kasama ka, and gusto kong magpakasal, kasama ka. So part yun ng memorable moments nyo kasi nag-uusap kayo ng mga bagay na ganyan, and mas lalo pang nakapagtibay yan kung kayo ay long distance relationship. So number 7, kasi guys, titingin ako dito para may source naman tayo, di ba? You practice being patient. Guys, talagang pasyensya. Guys, honestly, para sa akin, kasi ako short-tempered akong tao eh. Madali akong yung pasensya akong maiksi lang. But one thing I learned in this relationship is yung pasensya mo sa tao. Kung hanggang saan yung pasensya mo sa tao, hanggang saan yung tawag dito, ang pakipagrelasyon mo sa tao habang nasa malayo siya. Like for example, yung time nyo hindi magkasundo. Kunyari sa kanya gabi, sa iyo umaga, or sa kanya umaga, sa iyo gabi. So in the part na yan, more patience talaga. Like kung mahal mo siya, kung mahal mo yung tao, maraming paraan, di ba? May papakita mo lahat yun. Kahit anong way pa yan, kahit anong tawag dito, kahit anong paraan pa yan. Wag lang yung madahas guys, wag lang yung madahas. Kahit anong paraan pa yung basta makausap lang kayo. Kahit conflict pa yung time yung dalawa, is ang importante dun is makausap kayong dalawa, and maiparamdam nyo sa isa't isa kahit malayo kayo yung pagmamahal nyo. Yun naman yung importante dun. And so ayun na nga, yun yung mga advantage ng LDR relationship. So pupunta naman tayo sa disadvantage ng LDR relationship. So guys, tingnan natin ngayon. So guys, gusto kong palang dagdagan yung kasi may na-search ako. Gusto kong dagdagan yung mga advantages ng long distance relationship kasi may nakita, sinearch ako dito. May nakita pa ako, marami pala. So papatuloy na natin. So long distance relationships gives your time for yourself. Right, tama yun. Well, hindi naman sinasabi na long distance relationship kayo is parang magiging full attachment na kayo sa isa't isa. Siyempre, andun yung self-love. Diba sinasabi nilang self-love. So, matututunan mong mahalin yung sarili mo in a way na matututunan mo rin kung paano ka niya binigyan ng worth. Nag-gets niyo ba yun, guys? Like for example, love yourself. Matututunan mong mahalin ang sarili mo in a sense na matututunan mo kung bibigyan ka ba ng karelasyon mo ng self-worth. Kung ano yung worth mo sa kanya. Well, siya rin kung ano yung worth niya sa'yo. So, yun na yun, guys. Self-love. So, number 2, hindi, wag natin kasi dagdag lang to eh. So, maybe your only option to maintain a relationship. So, long distance relationship gives you more flexibility. Yun. Kasi nga, di ba sabi nga nila, guys, di ba, pag magkasama kayo, hindi ko naman inaano yung magkasama na magkarelasyon, pero di ba, pag magkasama kayo, so yung time na dapat, like for example, may lakad ka, and then yung karelasyon mo, sasabihin, maglalambing sa iyo na huwag ka na umalis kasi ganito, ganyan. So, hindi mo yun matutuloy kasi, di ba, siyempre, love mo yung tao, so bibigyan mo ng time, so magkakasama kayo, and Han, punta pala ako sa ganito or ganyan. Wag mo na kasi ganito, gusto kita makasama. So, di ba may ganyan?
So, kung flexible ka, kung LDR kayo is, di ba, like mag-usap kayo sa umaga. Like pagising, 6 o'clock in the morning, like 1 hour kayo mag-usap. After that, so, pwede mo nang gawin yung anong gusto mo. Hindi yung yung maliwa or what. So, like for example, mga gawaing bahay, pwede mo igagawa or tumawag ka naman sa family mo. Diba? Marami kang magagawa kung LDR, actually kung LDR relationship kayo. So, tatawag ka sa family mo, sa mga friends mo, tapos na mag-usap. Dapat may kayo, may time kayong dalawa kung anong oras kayo nag-uusap, anong araw, ganyan, di ba? Time management, yun nga yung sabi nila, time management, kung paano nyo i-manage yung relasyon nyo sa isa't isa. Siyempre, may time kayo sa isa't isa, pero may time din kayo sa ibang aspeto, like may time kayo sa family nyo. Gusto nyo makausap yung family nyo. After that, gusto nyo makausap naman yung mga friends mo. So after that, kung may gagawin ka, gawaing bahay, di ba? So marami kang magkagawa pag LDR relationship kayo. You may able to build trust. So nakwento na ko na ito kanina pa. So long distance relationship can keep the fire in a relationships. Medyo ako dito, keep the fire. Yung iba kasi guys, well, hindi ko nila lahat pero yung iba kasi is habang wala yung nila, partner nila, kanila, so that time is dyan na papasok yung loyalty, yung trust nga, yung nabanggit ko kanina, yung loyalty, yung trust, yung love mo sa kanya, dyan na lahat papasok. Kung madali kang matempt sa paglabas mo tapos matempt ka sa iba, wala na, giba na yung binubuo yung pangarap na relasyon. So parang kasi, parang pag LDR, para sa akin, iba kasi magkasama kayo kasi for example LDR, pwede mong sabihin mag I love you ka o I love you, pwede. So hindi naman ibig sabihin nun is nag I love you ka is honest ka na. Kasi kahit kapatid ko, kahit kaibigan ko, pwedeng magsabi sa'yo ng I love you. Kasi dati, hindi katulad dati na parang yung I love you, pag binitawan mo yan, parang parang sagrado. So ngayon, parang madali na lang yung sabihin. Kahit nga, hindi mo pa kilala, pwede mong sabihin ng I love you. So lang talaga guys, yung parang depende talaga sa'yo yan. Depende sa'yo yan kung paano mo yung nabanggit ko nga kanina, kung paano mo i-handle yung instances na ganyan. Nasa sayo naman yan, nasa cargo konsensya mo yan. Kung nagtawag dito, nangangaliwa ka or may third party kayo, nasa sayo yan kung paano mo i-handle. Kasi di ba, at the end of the day, tao pa rin naman tayo, di ba? So kung gusto mo maging loyal, so yun, loyal ka. Kung gusto mo naman ng ganyan, choice mo yun, di ba? So kanya-kanya tayo ng desisyon sa buhay. At saka kanya-kanya tayo kung paano dalhin yung relasyon sa yung LDR relationship, di ba? Sorry guys, medyo hindi ako nakatingin sa camera. Dito pala yung camera ko. So you don't have to spend time with family members you don't like. Ay hindi guys, hindi ako dito, hindi ako approve dito. Kasi family first, di ba? Hindi naman sa pang-ano na yung relationship mo sa sa yung relationship mo sa girlfriend or boyfriend mo is hindi importante kasi mas pinapriority mo family mo. Siyempre, family first pa rin, di ba? Kasi unang-una, mas nakilala mo yung family mo before yung partner mo sa buhay. Kung hindi dahil sa family mo, hindi kayo makakilala ng partner mo ngayon. So yun lang yun guys. Family first talaga. Yun. So can make sense
if your partner can come to you due to illegal reasons? Makes sense. Siguro, I think, can't make sense. Can't make sense if your partner can come to you. So, ano ka daw, yung parang malalaman mo agad yung tawag dito. Wag na natin i-tackle din guys kasi so sabi nga nila is maybe your only option to maintain your relationship. So option mo na yun kung yan lang yung option mo, and your partner cannot annoy you. Parang, di ba, dating sa point talaga guys, aminin man natin o hindi, may sawaan factor talaga. Kahit nga mag-asawa kayo, di ba, may sawaan factor. So, ang ano dyan is, kung LDR relationship kayo is, wala talagang sawaan factor. Kasi nga, yung nabanggit ko kanina, time is gold sa inyong dalawa. Like, for example, palagi akong options. Wala kayong sawaan kasi hindi kayo nakikita. And, mamimiss nyo, palaging may tawag dito, may excitement kapag may nilooking forward kayong dalawa sa isa pag kayo ay nakikita. And pag the moment na magkausap kayong dalawa, parang nagkakilala lang kayo, parang kakakilala nyo lang kahit ilang taon na kayong LDR, diba? May excitement parati sa inyong dalawa. Like for example, day off ng dalawa, magkasabay kayo. So may excitement, may nilooking forward ka sa pagdating ng day off mo. Ganito, mag-usap kami ng girlfriend or boyfriend ko. So ganun guys. So yun guys, napag-usapan na natin yung mga advantage ng long distance relationship. So proceed na tayo sa disadvantage naman ng long distance relationship. So number 1, you will miss your partner quite often. Tama nga guys. Pag long distance relationship kayo, normal lang yun. Mamimiss nyo yung isa't isa, lalo na yung pag hindi mo siya nakakausap, like for example, one day hindi mo siya nakakausap, diba, namimiss mo siya, lalo na pag mahal na mahal mo talaga yung tao, hindi kayo nag-usap ng one day, or hindi kayo nag-usap ng 2 days, 3 days, 1 week, diba, namimiss nyo yung isa't isa, at doon na magsisimula yung excitement nyo. Kung mag-looking forward ka na, yun, magkikita na, mag-usap na naman kami ng babe ko, diba? So mamimiss nyo yung isa't isa, at may sabik, may excitement kapag kayo ay nakakausap. So mamimiss nyo, and the time na mag-usap kayo is parang tawag dito, fairy tale, diba? Parang nagsastop lahat pag-usap kasi parang kayo lang yung tao sa mundo, kayong dalawa lang. Yun yung mga normal lang naman yun guys, kahit hindi nga natin karelasyon, kahit mahal lang natin sa buhay, kapag malayo sa atin, di ba, may-miss natin. How much more kung yung mahal natin sa buhay, yung malayo sa atin, di ba, nakakamiss yun, para kang mababaliw, lalo na pag mahal na mahal mo yung tao na yun, at importante yun sa'yo. So yun lang guys. So number 2, proceed, is long distance relationships may lead to a feeling of loneliness. Tama nga guys. Tama nga mga kodapyo. Parang parang malungkutin ka. Kasi, lalo na pag nasanay kang kausap mo siya, and every often nag-uusap kayo, every seconds, tapos one day lang na hindi kayo nag-uusap, nalulungkot ka na. Parang nasanay ka sa companion niya na andyan siya parati, kausap mo, and katawagan mo siya every now and then, katawagan mo siya every night, katawagan mo siya every morning, every afternoon, or every break time. Tapos one day hindi lang kayo nag-uusap, di ba? Parang nakakalungkot yun, nakakaano ng feelings. And iba pa rin talaga pag yung sinasabi nila na iba pa rin talaga pag nagkasama kayo. Sinasabi nga nila, what do you call this? Being together is better than saying I love you. Pero depende naman yun kasi paano magkasama nga kayo pero
ginugulpi mo naman siya. So, ano pang halaga, di ba? So, yun guys. So, makakaano siya ng loneliness. Number 3 is partners may cheat more often. Tulfu join the group. Ito na guys. Partners may cheat more often. Tama nga naman. Kasi nga, malayo siya, malayo ka. Di ba? So, hindi mo alam kung ano yung takbo ng isipan niya. So, madali siyang matempt, lalo na kung tawag dyan lalo na pag yung nangungulila siya sa'yo, di ba? Nangungulila siya. So, naghahanap siya ng mapahingahan niya, yung taong makakaintindi sa feelings niya dahil wala ka. So, naghahanap siya ng tapos maghahanap siya ng makakaramay. So, nakita, lalo na kung yung tao na yun is nakita na yung parang ugali niya na may similarity sa'yo, so madali siyang mahulog. So, yun na yun. And, tapos, pwede siyang magsinungaling. Pwede siyang magsabi na, oh, sige, ganito, andito lang ako sa bahay. Hindi ako aalis. Pero yung totoo is, umalis pala siya. So, hindi lang siya nagsabi sa'yo kasi ang takot niya is baka hindi mo siya payagan. And, darating na sa point na mag-anuhan kayo, magbitaw na kayo ng mga masamang salita. Like for example, sasabihin niya, oh, kung makaasta ka sa akin, or kung makamando ka sa akin, akala mo naman asawa na kita, girlfriend pa kita, di ba? Or wag mo akong diktahan kasi boyfriend mo pa ako. I mean to say, boyfriend pa lang kita, hindi pa kita asawa. So, kung ganyan yung ugali niya at first, how much more, di ba, kung mag-asawa na kayo? Pero depende naman yun guys. Siguro, yung ugali niya is ganyan lang kasi single kayo. Pero iba yung mali yung ugali. Yung ugali pala niya in personal is hindi naman pala siya ganyan. Di ba? So, doon na masusubok yung tatag nyo at tiwala nyo sa isa't isa. Kaya, kung siya lang talaga is siya lang, di ba? Kung may makakasama kang iba, pero mahal mo naman siya, so nasa sayo pa rin yun kung paano mo i-handle yung ganong sitwasyon. And siguro kung mag-cheat, siguro kasi hindi naman tayo perfecto. Kung mag-cheat ka, so depende sa yun kung paano mo i-handle yung ganong sitwasyon. Pero hindi ko naman sinasabing guys, mga kodapya, hindi ko sinasabing mag-cheat. O sige, mag-cheat ka kasi malayo yung karelasyon mo. Hindi ganun hindi ganun. Like, depende sa yun kasi tao lang din naman tayo. Depende sa yun kung yung mahal mo yung tao and kung sa tingin mo is ayaw mong mag-cheat sa kanya. So, options mo yun, di ba? Nasa sa'yo pa rin yun. Kasi minsan nakikita ko guys sa Tulfo, di ba? Sorry po, Boss Erwin Tulfo. Kung sino yung nakakapanood ng Erwin Tulfo, di ba? Yung mga senaryo na ganyan kasi nag-cheat siya ganito. Tapos yung irarason naman ng isa is kasi hindi mo na ako binibagyan ng oras. So iba, marami talagang guys, basta LDR relationship. So proceed na tayo. Number 4 is feeling of insecurity due to long distance relationship. Yon, silusan. For example, ganito guys. Tatawag siya. Tapos, sasabihin niyang, sino yung kasama mo dyan? Si ganito. For example, ikaw yung, tatawag si yung babae sa'yo. Babe, sino yung kasama mo? Yung kasama ko, si ganito, ganyan, ganito. Puro mga babae or puro mga lalaki? May 3 babae, may 2 lalaki. So, may insecurity nang mararamdaman yung partner mo sa ganyan. Buti pa siya, palagi mong nakakausap. Palagi mong binibigyan ng oras, palagi mong ganito. Samantalang ako, ganito, hindi mo ko, yung konting oras nga lang yung hinihingi ko sa'yo, hindi mo pa maibigay. So, samantalang sa kanila, parati mo naman silang makakasama. Bakit mas
inuuna mo pa sila kaysa sa akin, ganito, ganyan, tapos maglalabasan na yung mga ibang mga issue na ganito ganito. So may insecurity talaga. So normal lang yan guys, maramdaman yung insecurity kasi malayo nga naman kayo sa isa. And like for example, kasama ko, dalawang lalaki, ganitong, si ganito, yung kasama mo, kilala ko yan, ganito. Di ba nanligaw yan sa'yo dati? Or, di ba ganito, di ba nag-link kayo niyan yung high school pa kayo? Or, di ba nag-link kayo niyan, di ba may mga ganyan, mga ganyang samot-saring mga issue na lumalabas pag mga ganyang usapan, ganyang mga senaryo. So, nag-ababangayan na kayo. So, which is very bad sa relationship yung dalawa. And, may insecurity. Yun nga yung sinasabi kong kanina is, masasabi niyang mas binibigyan mo pa ng oras kaysa sa time. So, i-explain mo na naman. I-explain mo na naman guys. Kung minsan nga lang kaming nagkakasama na magkaklase or magkabatch or magkaibigan, minsan lang kaming lumabas, tapos hindi mo pa ako mapagbibigyan. So, ganito, tapos sasabihin naman ng isa, minsan nga lang tayong nakakausap, tapos binibigyan mo pa yung buong oras mo sa kanila, sa akin, samantalang tayo, ganito. Minsan lang, minsan hindi nga, minsan gano'n. Ang dami guys, ang dami pumapasok. So, dapat sa mga ganyang may magbalanse sa inyo, may may moderator sa inyong dalawa kung sino yung dapat mapagpakumbaba. So, fifth one is jealousy is a big problem in a long distance relationship. Tama. Yun na sinasabi ko guys, selosan. So, nagsiselos na. Yun nga yung nakwento ko is mas sinasabi ng partner mo, mas pina-priority mo pa sila kaysa sa akin, and mas binibigyan mo pa sila ng time kaysa sa akin. Tayo nga, minsan lang tayo nagkakausap. Normal lang yan guys, yung may selosan talaga. Diba? Kahit nga magkasama kayong dalawa, or diba, may selosan nang nangyayari sa inyong dalawa. How much more kung LDR kayo? So, hindi mapipigilan yung jealousy guys. Anyway, hindi mo naman mahal yung tao pag hindi ka nagsiselos. Pero wag mo naman abusuhin. Kasi pangit na yun, palagi mo na lang siyang pinagsiselos. Pangit din naman, hindi yun nakakatulong sa relationship. I-explain mo lang sa kanya na wala kang dapat, ipa-feel mo sa kanya na wala kang dapat ikaselos kasi yung kasama ko is ganito, ganyan, ganito. So ikaw rin na sinabihan is magtiwala ka lang talaga sa kanya. Yun lang. Pag sinabi niya sa yung pag inexplain niya naman ng maayos sa'yo na yung kasama ko is mga best friend ko yun, and gusto ko silang makasama. So ikaw naman, intindihin mo na lang yung ganyang bagay. Pero kung once na wala ka ring trust sa kanya, kahit ano pang sabihin niya na explain na kahit di ko alam kung totoo yung sinasabi niya o hindi. So, may trust issue ka talaga. So, choice mo yun na may trust issue ka. Ang choice niya rin naman na may freedom siyang makasama yung kaibigan niya. So, balansehan na lang talaga kung ano yung mangyayari sa relasyon niyo. Kasi pag ganyan, walang magpapakumbaba sa inyong dalawa, walang mangyayari. So, wag niyo nang ipagpatuloy yung relationship niyo. Kasi, hindi rin niya nakakatulong. Diba? So, number 6 is long-distance relationships can be emotionally demanding. Tama to guys. Emotionally demanding in a sense na kailangan mong mag-spend ng more emotions pag kayo ay LDR relationships. Demanding in a sense din na gusto kita makausap ngayon, so dapat pagbigyan mo ko, ganyan. Kasi nga doon na sabihin na yun nga, alam mo ba, nire-ready ko tong pag-uusap natin na to, tapos sa'yo parang wala lang. So magsispend ka ng more emotions kapag kayo ay long distance relationship.
So, emotions, time, ando na yun lahat-lahat. Yung respect, ando na yun lahat, guys. Yung isi-spend mo emosyon sa kanya is wag mong baliwalain. Kasi, LDR na nga kayo. Tapos, babaliwalaan mo pa yung emosyon na binibigay niya sa'yo. So, parang parang pangit naman sa side niya or sa side mo na, di ba, na ganyan. So, pahalagahan mo yung emosyon na binigay niya sa relationship yung dalawa kasi LDR nga kayo. So, pahalagahan mo yung emosyon na binibigay niya and tawag dito is magdahan-dahan ka rin sa mga binibitawan mong salita kasi hindi mo alam, nakakasakit ka na. On my part, guys, ina-admit ko minsan kasi ako, nakakasakit talaga ako ng damdamin sa karelasyon ko. And but hindi naman ibig sabihin na hindi ko na siya mahal. Ano lang talaga yung parang minsan pagod sa trabaho, well, masama naman talaga yun na huwag mong idama yung karelasyon mo sa trabaho mo. Kasi iba yung trabaho, iba rin yung karelasyon, di ba? Pero sa akin kasi, sa part ko kasi, ang nangyayari is, like for example, pagod ako sa trabaho and medyo kakausap kami ng girlfriend ko. Minsan nadadamay ko siya sa pagod ko. Pero ano naman yun, guys, pinagsisihan ko naman bago ako matulog. Bakit ko nasabi yun, ganito, ganyan. Pero it doesn't mean na hindi ko siya mahal. Isa dyang napagod lang talaga ako sa trabaho. Kaya nga minsan sa part ko, pag pagod ako sa trabaho, pag wala ako sa mood, ganyan is hindi ako masyadong nakipag-usap kasi baka makabitaw lang ako ng masamang salita, which is pangit nga naman yun, guys, ina-admit ko. So yun. So depende lang talaga sa inyo yan at the end of the day. And mental issues. Nasali pa tong mental issues. Siguro pag sa iba nakakabaliw, nakakudapyo, tanong ko, nakakabaliw ba talaga yung nakakabaliw ba yung long distance relationship? Siguro yung iba nababaliw na kasi hindi na, lalo na, di ba, nakakabaliw nga naman pag hindi mo nakakausap yung karelasyon mo. Nakakabaliw nga yung hindi kayo nag-uusap for one day. Yun nga yung sa kanta, di ba, nakakabaliw. Siguro to guys, siguro yung iba kasi grabe naman to, mental issues talaga. Ganun ba talaga kalala yung long distance relationship? Pag siguro sa iba, di ba, pag lalo na pag kayo parang mataas yung emotional attachment yung dalawa, isa siguro yung iba nababaliw pag hindi niya nakakausap yung mahal niya. So, pero hindi naman to the point na maging mental issues, guys. Grabe naman yun, di ba? Siguro, hindi naman siguro darating sa point na yun. Na lang ako dito sa mental issues. So, many long distance relationship will end sooner or later. Ouch. So, yung iba, guys, pag sinabing LDR, di ba, mas nakadagdag pa yung mga sinasabi ng ibang tao na LDR, hindi yan magtatagal. Ganito, ganyan. LDR, hindi yan mag-work. So, doon pala, kung susubukan na yung trust nyo, yung relationship nyo sa isa, yung sinasabi mo ng ibang tao na long distance, hindi yan magtatagal. Naku, walang nagtatagal dyan sa long distance relationship. Or yung iba, nakita sila, pero pagkita nila, hindi nag-work, naghiwalay din, di ba? Tapos, kino-compare pa nila na, like for example, yung nagsasama nga, naghihiwalay pa, yung 8 years nga, naghihiwalay pa. Kayo pa kaya, LDR, hindi pa kayo nagkikita? Yon. So, yun yung parang nagpapatibag ng relationship yung dalawa, di ba? So, ang mangyari dyan is, i-prove nyo na lang dalawa. Ganun na lang. So, kasi wala namang perfectong relasyon, di ba? Di ba mga kodapyo, walang perfectong relasyon. Lalo na pag kayo, LDR kayong dalawa, hindi natin masasabing perfecto yung relationship nyo. So na lang, hanggat nagmamahalan kayong dalawa,
So, sikapin yung patagalin ito and prove them wrong. Yun nga sabi nila is prove them wrong. I-prove nyo sa mga tao na, andito kami, long distance relationship, andito pa kami. Hanggang ngayon kami pa. Yun. So, i-prove. Ano lang talaga yung wag kayong mangako sa isa't isa na kayo talaga magkakatuluyan, pero gawin niyo yung best nyo para maging kayo or para dumating kayo sa forever kayong dalawa. So hindi natin sinasabing kasi wala naman talagang perfect relationship. So wag niyong gawin, wag niyo lang sabihin, but gawin nyo para sa ikabubuti ng relationship ng dalawa. So, paano nyo i-handle yung ganong sitwasyon, yung mga sinasabi ng mga tao sa inyo na hindi yan magtatagal. So, prove them wrong. Hayaan nyo lang silang magsabi ng ganyan. So, kung gusto nilang, kasi opinion naman nila yan. So, may kanya-kanya naman tayong opinion. So, kung sasabihin nilang hindi kayo magtatagal, so, sige, hayaan nyo lang. Sige, kung hindi magtatagal, okay, ganun lang. Basta kami, kung anong meron kami ngayon, masaya kami. Kung abot kami ng 1 year, thanks to God, umabot kami ng 1 year. So kung dumating kayo sa point na magpapakasal kayong dalawa, thanks more God. Diba? Pasalamat ka, dumating kayo sa point. And the time na dumating na yun is, pakita nyo sa kanila, tingnan nyo, long distance relationship. Pero wag nyong isumbat sa kanila. So sila na yung makakakita niyan. Ano nga sila, pinakita nga nila na long distance relationship is may proof nga ng LDR relationship is magwo-work. LDR relationship, long distance relationship is magwo-work. Diba? Kayo yung parang proof na magwo-work talaga yung long distance relationship. Long distance relationship can be emotional. Tapos na to. Long distance relationships are only a temporary solution. Ano guys, ito. Like for example, palagi ka nang nasasaktan sa mga karelasyon mo na hindi LDR. So yung option mo, i-try ko nga tong makipagrelasyon LDR. Try ko nga to kasi palagi na akong nasasaktan sa sa mga hindi LDR May palagi na akong na heartbreak, palagi na akong iniiwan. So subukan ko tong LDR kung mag-work. So mayroong ganun guys. Nag-experiment ka sa ibang level ng pakikipagrelasyon. 'Di ba? Na-experiment ka. So itatry mo tong long distance relationship. Yung sinasabi nilang long distance relationship. Susubukan mo. Tapos parang nag-experiment ka. Tapos pag nagustuhan mo, mag-stick ka na dun. Mag-stick ka na dun kasi makukumpara mo na mas okay nga itong, di ba, masasabi mo pa sa sarili mo, mas okay itong mas okay itong long distance relationship kasi hindi kami nagkita, walang sawaan, and na-assure ko talaga na ako lang yung nasa puso't isipan niya at siya rin kasi on the presence na may mga nakasama ako, palagi akong iniiwan, palagi akong tinasaktan. Pero wag naman ganun guys, wag naman mga kudapyo yung nasa isipan nyo na ganyan kasi yun nga, iba naman yung kaso ng magkasama kayo, na magkarelasyon kayo na magkasama kayo at magkarelasyon kayo na long distance. Iba yung ibang-iba guys, ibang-iba. So kahit pero kung gusto mo yung parang gusto mong experiment, gusto mong mag-try ng ibang kind of a relationship, so long distance, subukan mo yun. And baka naman mag-work, di ba? Baka naman, they can naman, di ba? So baka yun yung tinadhana din sa'yo. So hindi ka tinadhana dun sa what they call this, sa karelasyon mo na magkasama kayo, iniiwan ka or sinasaktan ka. So baka naman ito yung sagot, yung LDR mo yung magiging mapapangasawa mo. Meron nga yung iba guys, diba? Good example na lang is
mga Pinay is marrying a foreigner, di ba? So sa kanila is wag naman nating, kasi iba-iba yung pros and cons din yan ibang topic din guys, pero example ko lang to is, di ba, may karelasyon sila 7 years, so may karelasyon silang 7 years magkasama, ba't naghiwalay? And dumating itong si foreigner sa buhay niya, so nakapag-asawa sila, and may binuo silang pamilya, at dinala pa siya ng foreigner doon sa lugar ng foreigner sa ibang bansa. So umuhay sila ng maganda doon. So yun nga, kung hindi ka nag-succeed sa kasama mo, na magkasama kayo sa relationship na magkasama kayo, so baka mag-succeed ka sa LDR relationship. Pero yung iba kasi nag-experiment lang din, yung subukan kong LDR, tapos pag na-bored ka na kasi nga malayo kayo, di ba, ano talaga yun, patience, medyo nagsawa ka na, so balik ka na naman sa yung makakasama mo, yung hindi LDR, which is mali kasi nasasaktan mo yung karelasyon mo, lalo na siguro pag siguro yung taong yun is ganun din yung senaryo, is napamahal na rin siya, mahal ka na rin niya, and then iniwan mo siya, di ba? Nakakasakit ka ng damdamin pa ganyan. Number 10 is you may develop into different directions pretty soon. Yon. Pag long distance relationship kayo is may parting ways. Parting ways yung sinasabi nila. So, habang kayo ay magkarelasyon na LDR, may maisipan siyang ganito. Like, sige Han, huwag muna tayong mag-usap kasi busy ako this week. May gagawin ako. Excuse me guys. May gagawin ako. Like, magiging busy ako sa business ko. So, sige Han, ako rin may gagawin din kasi ako dito kasi inventory namin or may pinapagawa sa akin yung boss ko, and marami akong gagawin tambak sa work. So, day by day, week by week, pag yan nangyari is hanggang mawala na kayo ng time sa isa't isa. Kasi iba-iba na kayo ng direction. Wala na yung center of relationship yung dalawa. Wala na yung focus nyo sa isa't isa. Hanggang sa maghiwalay na kayo, di ba? Hindi na nag-work eh. Like, ikaw free ka, tapos siya, busy siya. Tawagan mo, mahal, or babe, gusto kita makausap ngayon kasi ganito, ganyan, wala, bakante ako. O babe, hindi ako pwede kasi busy ako sa career ko, ganyan. Well, career, hindi naman natin yan pinagbabawal kasi may kanya-kanya tayong karerang ginagawa. So, career or love, syempre, career, wag natin piliin lang yung career. Career with love, ganun. So, depende pa rin sa'yo yun kung paano mo i-manage yung ganung scenario, di ba? And kung siya naman tatawagan mo, Han, ako bakante sa Biyernes. Naku, Han, hindi ako pwede sa Biyernes kasi tambak ng trabaho ko. So, magpa-parting ways na kayong dalawa. So, may kanya-kanya na kayong ginagawang tawag dito. Busy na kayo sa isa, busy siya, busy ka. So, wala na kayong time sa isa't isa hanggang sa maisipan yung hanggang hindi na nag-work out yung relationship nyo. So, ang ending, maghiwalay na kayo. Diba? So, walang naging patutunguhan yung relasyon yung dalawa. Ano lang talaga guys, yung parang tibayan lang talaga yung mangyayari dun. Kasi hindi biro yung pagiging long distance relationship. Iba pa yung mga taong, like for example, paano kung hindi ka iba pa yun, ibang level pa yun. Unang level, yung paano nyo patitibayan yung relationship nyo. So, second level is yung paano kaya kung tanggap ako ng family niya, ganito kaya, ganito. Or siya naman, paano kaya kung ano kayang magiging comment ng family niya sa akin or baka ayaw niya sa akin, ganito. Pag ganyan, stand nyo yung relationship nyo, panindigan nyo kasi andyan na yan eh, di ba? Panindigan nyo yung relationship nyo hanggang dulo kung gusto nyo talang i-fight. So, next is
physical intimacy is completely missing. Tama nga guys, physical intimacy. Yun, kasi in long distance kayo, so yung bagay na yun is wala sa inyong dalawa. So sa panahon ngayon, di ba, yung iba, hindi naman lahat, pero yung iba is, yung iba, parte yun ng relasyon yung bagay na yun. So hindi ko na babanggitin, hindi ko na. So parte yun ng relationship yung bagay na yun. And depende lang talaga sa inyo yung dalawa. Yung iba kasi hindi yan nagmamatter Hindi yan nagmamatter yung sex. Basta mahal yung isa't isa. Kahit walang ganyan, mahal yung isa't isa. Pero may iba din naman sa mga relationship na sex matters most. So kasi yung ganyang bagay is part yan, kapag ka-relasyon mo yung tao, part yan ng pagkipagrelasyon mo. Part yan. Package deal. Pero wag mo lang madaliin kasi may perfect time naman para dyan. Diba? So wag mo madaliin, tsaka once na maibigay mo na yung ganyang bagay, doon na din sa taong sure ka na para sa'yo. Yung parang sa tingin mo is makakasama mo na siya, di ba? Pero depende pa rin depende kasi yun guys, kasi may ibang tao na gusto ng wag mo lang maganyan, wag mo lumating yung, kasi guys hindi na tayo bata matatanda na tayo, so real talk na tayo dito. Sorry guys, sorry mga kodapyo. Merong iba na part yan ng relationship. Well, part nga naman yan ng relationship. Pero ang iba naman is hindi nagmamatter dyan. Kasi mas importante, mas okay sa kanila yung love. Pero sa akin, hindi ko masasabi guys. Hindi ko masasabi yan sa akin. Sa akin, hindi naman nagmamatter yan, pero minsan nagmamatter. Diba? Yun lang guys. So, maraming mga bagay na dapat isaalang-alang kapag nasa long distance relationship. So, yun na nga guys. So, nasabi ko na yung mga advantages and disadvantages ng long distance relationship. So, ano lang talaga guys, talaga communicate as much or as little as you need to feel connected. Yun lang naman yung importante din, di ba guys? Yun lang yung sa pangkalahatan na ngayon mag-generalize tayo sa lahat-lahat ng pinag-usapan natin. So number 1 dyan is communicate as much or as little as you need to feel connected. So as much as possible, keep in touch kayong dalawa. As much as possible, magkasama, gawin yung gumawa kayo ng timeline para sa isa't isa. Ipakita nyo sa isa't isa kahit malayo kayo, nagmamahalan kayo, and most especially pray to God, diba? Gawin yung center si God sa relationship yung dalawa, and wag as much as possible din is kung may problema kayong dalawa is pag-usapan nyo. Wag nyo nang patagalin. Well, hindi on the kung nag-aaway kayo ngayong araw na to is hindi naman needed na kung gusto nyo pag-usapan ngayon is pwede, pero hindi naman needed na pag-usapan ngayon. So but kinabukasan kailangan nyo pag-usapan. So bakit galit ka, bakit ano bang kinagalit mo sa akin, or nagagalit ako sa iyo kasi ganito yung ugali mo, ganito yung pakikitungo mo sa akin. So ganyan. So time is gold nga, diba sinasabi ko guys. So as much as possible, bigyan mo ng time yung karelasyon mo. Kasi LDR nga kayo, so wala lang kayong ibang time. So, di ba? As much as possible kung may time kayo. So, yun. Pero hindi naman yung to the point na parang nakakasagabal na siya sa career mo, di ba? Sa to work mo. Kaya nga maglaan kayo ng extra time, maglaan kayo ng extra effort pag kayo ay nasa LDR relationship. Kasi hindi biro talaga. From my experience, be there
talagang ano pa guys, be there even when you can't actually be there. Big word to guys. So kahit wala ka sa tabi niya, ipa-feel mo sa taong yun na palagi kang nasa tabi niya. Ipa-feel mo sa kanya yung presensya mo. Kahit magkalayo kayo, kahit hindi kayo magkakasama. So ipa-feel mo parati sa kanya every day, every hour, every minute, every second na andun ka parati sa kanya, nakaalalay, andun ka sa kanya bilang karelasyon mo. Kahit wala ka, yung presensya mo andun, iparamdam mo sa kanya yung pagmamahal mo. Kung gaano mo siya kamahal, iparamdam mo. Hindi sa material things na ipaparamdam mo kung malayo kayo. Paramdam mo lang sa kanya yung thoughts, yung magkaroon kayo ng time sa isa't isa, habang nag-usap kayo, yung ipa-feel mo na kamahal-mahal siya, or ipa-feel mo rin sa kanya na kamahal-mahal siya. So yun, parang walang tawag dito, dull moments, no dull moments yung dalawa. So, di ba? Ipa-feel mo lang yung presensya niya, yung magkasama kayo, and kahit wala ka, basta na-feel niya yun, so okay na yun. Di ba? Yun lang naman yung importante. Ipa-feel mo sa kahit siguro sa kahit magkasama kayo, ipa-feel mo rin sa kanya na mahal mo siya. Hindi lang sa long distance relationship. Much more kung magkasama kayo, dapat ipa-feel mo lalo na mahal mo yung taong yun. 'Di ba? How much more kung magkasama kayo. So LDR, ipa-feel mo rin. Kasi iba rin. So remind your partner frequently what you love about your relationship. So paalala mo palagi sa partner mo kung ano yung pinakagusto mo sa relationship ng dalawa. So ipa-remind mo sa kanya na alam mo mahal, alam mo babe, alam mo mahal, alam mo han, kahit malayo tayo, na-realize ko kung paano mag-build ng trust, paano mahalin kahit malayo ka sa akin. Basta sabihin mo sa kanya kung ano yung pinakagusto mo sa relasyon yung dalawa. Ang tawag dito, bakit mo gusto yung relationship yung dalawa kahit LDR kayo. So iparamdam mo sa kanya na ganito mahal, ganito babe, ganitohan, alam mo ba, ganito kahit malayo tayo, ikaw ang nasa isip ko, ikaw yung nakaplano, lahat ng pangarap ko kasali ka, lahat ng plano ko kasama ka doon, and naglo-look forward ako na makasama ka balang araw na magpakasal tayo. Di ba ang daming mga pumapasok sa mga ganyang bagay. So tsaka hindi naman maiwasan yung mga masasamang salita minsan, pero mas maganda malayo na nga kayo tapos palagi pa kayong mag-aaway. So hindi unhealthy siya sa relationship nyo, hindi siya mag-work. Mas maganda pa rin yung mas marami yung mga magagandang bagay na ginagawa nyo habang kayo ay LDR, like napag-usapan nyo yung mga bagay na pag nagkikita kayo, nag-looking forward, or mga plano nyo sa buhay, kung magkasama, magkaanak, ganyan, ang dami mga positive vibes para mas di ba yung nasabi ko kanina, the fire of love in long distance relationship, para mapanatili yun. And forge a secure attachment by supporting each other's interest. Yan, kung ano yung gusto niya, suportahan mo. Kung ano rin yung gusto mo, dapat suportahan niya. Magsuportahan ng kayong dalawa, pero in a sense na hindi ka nakakaagaw ng spotlight doon sa interest niya. Like meron siyang busy siya sa interest niya. Suportahan mo. Bilang isang karelasyon, dapat suportahan mo, dapat may moral support na galing sa iyo. Kasi nagpapaano rin yun nagpapaengganyo, or may other term dyan guys, nagpapaengganyo sa relationship yung dalawa para mas tumagal pa kayo.
magsuportahan kayong dalawa, and kung ano yung kinahiligan niya, suportahan mo rin. Kung ano yung kinahiligan ko, suportahan mo. For example, ako, nagva-vlog, so dapat suportahan ako ng karelasyon ko, or siya nagva-vlog. Suportahan mo siya habang nagva-vlog kasi yan yung interest niya eh. So doon siya masaya, so dapat maging masaya ka rin sa interest niya. O siya mahilig mag-TikTok, di ba? So suportahan mo rin siya na mahilig mag-TikTok. Hindi yung iba-breakdown mo siya na ay ganito, ganyan, ganito. Pero suportahan kayong dalawa. Yun lang naman yung importante, di ba? Find a way to hang out together while apart. So, maghanap ng way na magkakabanding kayong dalawa. Yun nga guys, maglaan kayo ng time, maglaan kayo ng oras, maglaan kayo ng time frame lang guys. Maglaan kayo ang tamang oras kung kailan kayo mag-uusap, kung ano yung anong oras kayo mag-uusap, kung anong araw kayo mag-uusap, para may nakaset na lahat, di ba? Kunyari, day off niya. Kaso hindi tayo magkasabay ng day off. So, walang problema yun. Sige, ako ang mag-a-adjust. Or, kaya, ganito na lang sa araw na yun. Hindi ko rin day off. Pero makakauwi ako ng maaga. Di ba? May mga ganyang bagay. Kasi, pag mahal mo nga, maraming paraan. Yun guys eh. Pag mahal mo, maraming paraan. Maghanap ka ng way na makakausap mo siya, and maghahanap ka ng paraan, maghahanap ka ng ways, ng lahat-lahat ng bagay na lahat-lahat ng mga paraan na makausap kayo, para kahit LDR kayo, ipa-feel nyo sa isa't isa na parang magkasama na rin kayo, di ba? Yun. So, tips, medyo na ano ko na yun guys, kasi LDR ako. So yung tips siguro pinaka the best sa magka-relationship, siguro avoid excessive communication. Yun. Yun talaga guys, kasi may sawa factor eh, di ba? Yung ano lang, tamang chill lang, di ba? Yung sabi nilang tamang chill, yung hindi to the point kasi magkasawaan kayo to the point na hindi kayo nag-usap ngayon. So, next na usap niyo, may excitement na. Uy, looking forward na ako kasi makakausap ko siya. Parang pagkikita niyo, pagbungad pa lang ng camera, so, may excitement na sa inyong dalawa. Uy, kumusta na? Parang nag-spark na yung mukha niyong dalawa kasi excited kayo makita ang isa't isa. So, ano lang yan guys, balance. So, yun lang yung mga advantage and disadvantage at mga quick summary ko sa long distance relationship. So I hope guys nagustuhan niyo yung thoughts ko for today's vlog. So if you like my vlog, don't forget to subscribe my vlog, Mr. Kodapis Vlog, and please click the bell button para lagi kayong updated sa mga videos ko. So thank you guys sa papanonood. See you!